Good morning guys, welcome ulit sa ating channel. Today is dagat naman tayo. And ang bibisitahin natin is isa sa paborito kong ruta, which is sa Lobo, Batangas. Ang gagawin natin is diretso tayo ng Batangas City. And madadaanan natin actually ang Monte Maria. So titingnan natin kung may mga bago doon, kasi last time na dumaan ako doon guys is andun na yung parang glass walk, pero kumbaga hindi pa siya tapos. Nakuhanan ko yun nung nag-drone ako. Dito na tayo sa Tarawan. Actually papasok na tayo ng Start Tollway, and gusto ko lang ikwento sa inyo kasi hindi na ako nag-vlog kanina dahil sobrang dami ng ano ba yung tawag dyan, nakalimutan ko. Basta yung lumilipad na attracted sa ilaw, kalimutan ko kanina, binabanggit ko na. Tapos sobrang dami. Welcome to Batangas City. Nandito na tayo sa dulo sa ngayon. Ayan, doon tayo pupunta sa sa mga bulubundukin. Saka syempre doon tayo sa dagat. Yun talagang lakad natin today. Guys, nandito na tayo sa dulo ng Star Tollway, which is Batangas City. Doon sa Rotonda, tuturo ko sa inyo kung halimbawang hindi kayo naka-big bike, ang labas nyo niyan is dito sa right side. Diyan kayo manggagaling, then dire-diretso. Yan, dito kayo manggagaling sa kanan pag naka-small bike kayo. So, magpapagas tayo somewhere siguro dito. Doon pa lang sa pagpasok nyo ng Batangas City, may mga office na yun ng Shell. And nandito tayo sa isa sa nila, sa refinery. May madadaanan pa tayo doon na malaki. So eto, yan, tabing dagat. Pretty sure ang yan, yung planta nila is ito, kasi nandun yung mga malalaking tank And ito yung sinasabi kong scenic route. Kumbaga, konting biyahe nyo lang sa city, especially kung kayo kung malapit kayo, like taga Batangas or taga Cavite, sulit na sulit puntahan to. Ang haba ng dadaanan yung kalsada na coastal, especially pagdating nyo ng Monte Maria hanggang Tabangaw, hanggang actually makakatawid kayo ng Lobo. Yung refinery pa na sinasabi ko, ito yung parang sa mga anime, sobrang laki din na ito. And syempre, paglagpas nyo ng refinery, ayan na, puro dagat na yan guys. So yung sinasabi kong spot guys is eto. Ayan. Para kitang kita yung Monte Maria. Ayan, from afar. So dito ako humihinto tong part na to. Syempre gilid lang kayo, diba? Para hindi kayo nakasagabal. Eto, yung gilid na to. Pwede dito. Para mapit. I-ano muna natin yung motor para madaanan natin sila. Yan yung mga locals na nakatambay doon sa gilid. And hindi naman din tayo nagmamadali, kaya paunahin na natin tong mga to. Well, thank you. Hinintuan natin. Medyo mainit na.
kasi tanghali, pero nakapagpalipad pa rin naman tayo. Ito yung parang may mga pillars. Ayan na yung Monte Maria sa harap nyo. Nakatalikod nga lang, 'di ba? May pwede kayong hintuan pa dun sa medyo harap pero wala kayong mauupuan dun. So, wala naman ako nakikitang namumuong rain clouds dun sa dadaanan natin. Hopefully, wala. O hindi tayo ulanin hanggang makauwi. Pagkilatan. So, ito, Barangay Pagkilatan, Batangas. Malapit na dito guys yung yung Kamantige. Hindi. Ito mga ibang resort na to. Dreamland Paradise. Ito yung Kamantige, oh. Ito. Ito. Yung parang barko. Ayan, Kamantige. Ayan yung parking nila. Ito, iba na to. Yung Isola Vista. Kakalagpas lang natin ng Arco, Barangay Ilihan, Batangas. Yan. Nag-post kasi ako ng video. So currently, binabaybay natin yung Barangay Ilihan. Yan yung sinasabi ko na marami ng tindahan dito. So marami kayong choices na pwede mo na kayong bumili ng inumin, pagkain. Yan, pwede kayong huminto dyan. So kung saan nyo trip huminto, basta hindi kayo nakakaabala. Dito na tayo. Mabanat Cafe. Ayan, open na sila. And siguro magko-coffee tayo. Yung access nga pala dito is libre, pero kailangan nyo umorder ng pagkain sa kanila, di ba? Tapos pagka trip nyong magbanlaw, 30 pesos yung bayad. Tapos yun, pwede na kayong maligo para yun, kung maliligo nga kayo sa dagat. Ngayon ako, wala naman akong balak talagang mag-swimming, kaya wala din akong dalang damit, di ba? Pinakita ko lang sa inyo etong libreng beach dito sa Tabangao, sa Batangas. Para lang mapakita ko sa inyo yung resort o yung dagat. Ayan. So, pag tinignan nyo, pwede na to guys. Libre. Ayan. So, kung titingnan nyo yung tubig, sobrang crystal clear. Hindi siya malalim. Hindi ko lang sure syempre sa part na yun. Pero kung trip nyo lang magbabad-babad, pwedeng... Nandito yung, yung part na paborito ko. Yun nga, yung twisties. Tapos, may mga iingatan kayo. Dalawa lang naman to. Kasi nag-iiba bigla yung... lapad ng kalsada. So madadaanan natin yan, tuturo ko sa inyo. Kasi from single lane, magbubukas siya to 4 lanes. And then pagkalagpas nyo ulit, magiging single lane ulit siya. Ito yung Aysan Lobo Road. Yan. So from 4 lane magiging 2. Tapos mag-open up ulit to 4 lanes before yung pangalawang ganito. After nun, dire-diretso na yun na 4 lanes. Yan, baka mapasarap kasi yung laro nyo. Ma-disgrasya kayo. Yan. Siyempre kung hindi naman talaga kayo familiar dun sa area, huwag kayong umataw, di ba? Para enjoy lang kayo dun sa biyahe.
Punta tayo dun sa taas na portion. Papalipad tayo ng drone. Hi guys, so papunta na tayo ng Ibaan. Dito na tayo sa yung ano, parang manufacturing ng semento or graba. Ayan, medyo maputik lang dito kasi nag-uulan. Pag hindi naman umulan, malikabok dito. Pero itong part lang naman na to. Tapos may mga pera-perasong patch doon na medyo rough road, pero all in all okay naman tong kalsada na to. Pauwi na tayo, and siguro dyan ko natatapusin sa Sungay o sa Ligaya Drive yung ating video. Salamat sa pagsama today, and ayun, sana magkita-kita tayo sa susunod nating gala. And yun, sana mabisita nyo yun, Mabanat Cafe. Mabait yung may-ari doon. Tapos yun, kaya pala wala na yung kubo doon, dahil na clearing operation pala si Batangas City. Pinatanggal lahat ng kubo. Ayan, so thank you so much guys. Kita-kits tayo sa ating susunod na video.